Ito po ang interrogation room. Dito po natin kinakausap ang nagrereklamo at saka ang inirereklamo sa face-to-face. Pag kinakausap ko po ang nagrereklamo, ang inirereklamo ay naroon sa viewing room. Samantala, sa main studio naman, naroon ang ating audience, Kuya Alan, Ate Pia, nagmamasid at nakikinig sa mga salaysay ng mga taong involved dito sa case-to-face. So, 3 lugar po yan. Ito po ang setup ng case-to-face dito sa Cayetano Inacio. Arlene, makikinig ako sa iyong reklamo laban kay Karen. Ako po ay dumulog dito upang mabigyan po ng tulong po yung pamangkin ko po sa pag-ano po ng mga magulang niya po sa kanya. Pananakit po. Sigurado ka ba na sinasaktan ang iyong pamangkin? Opo, sa amin po sila nakatira dati. Bata pa lang po yan, nakikita ko na po yung trato nila doon sa bata. At hindi po ako natutuwa. Siya po kasi yung panganay. Bilang panganay po, naiintindihan ko po siya po yung mas makakaano po sa mga kapatid niya. Kaya lang po, wala na po siyang laya bilang bata. Kasi po sa kanya na po nakaatang yung mga responsibilidad po bilang anak. Ang iyong asawa ay kapatid ni Karen. Opo. Ang iyong pamangkin ay 14 years old. Opo. Problema daw talaga nila ang iyong pamangkin. Lumalayas, nagbabarkada, tumira nga daw isang beses sa bahay mo. Ano ba talaga ang totoo? Dahil iba ang naririnig naming kwento mula sa mag-asawang Karen at Daniel. Ang gusto po nila lahat po, si po yung gumagawa. Hindi totoo yan. Like po yung sa ano po ng pag-ano po sa mga kapatid niya. Kaya lang po, ang inaano ko po talaga, itrato po nila dun sa bata. Hindi naman daw nila binubugbog, hindi naman daw nila sinasaktan ng todo, pinapalo daw pag nagkakamali. Ano bang nakita mo? Anong klaseng pananakit na ikay dumulog dito sa Cayetano in Action? New Year's po, nag-video call po sa akin yung bata. Umiiyak po. Yung pong tito niya po, tinuktukan po siya ng tabo. Doon po, awang-awa po ko kasi po New Year's po yun eh. Na yung bata po umiiyak. Sinong tiyo, kapatid ng kanyang Papa po. ama? Opo. Tapos po, yung sa nangyari po sa amin sa barangayan po, yun po yung galing po ako sa trabaho, may nagbalita po sa akin na pinag-ano po nilang magkaibigan po eh. Sinong magkaibigan? Si Karen po, at saka po yung kaibigan po niya. Anong ginawa nila sa bata? Ano po, hinabol po nila hanggang kalsada. Then nung nasa kalsada na po, nahuli po nila yung bata, inano po yung likod, inano po sa lupa, ingungod-ngod daw po. Hindi po Ng totoo yun. sarili niyang ina? Nandun at kaibigan? po, opo. Alam mo ba kung bakit? Matigas daw po ang ulo. Hindi po pinagtulungan. So pag kinakausap mo si Karen ng ganito, bakit mo sinasaktan? Hinayaan mong pinalo ng tabo. Yes. Ano ang sinasabi ni Karen sa'yo? Eh, sinasabi po niya, matigas po daw ang ulo. Pero yung pananakit po, hindi na po tama. Yung pwede naman pong kausapin. So pag kayo nagpupunta sa barangay, ano ang napapagkasunduan ninyo? Uuwi po sa kanila yung bata. Kasi po, right po nila yun bilang magulang. Kaya lang po kasi, ganun pa rin po yung nangyayari, paulit-ulit na lang po. May isang pagkakataon daw na sabi ni Karen, o sige, kung gusto mo ikaw mag-alaga, magkapirmahan tayo, wala na akong pakialam sa anak ko. Ayaw mo naman daw, ano ang gusto mong mangyari? Matutunan po nilang mahalin yung bata, yung hindi na po nila sasaktan. Yung pag-aralin po, yung hindi pa pagtrabahuhin. Nag-aaral siya, siyang ayaw umuwi. Wala awa po ko sa bata kasi po iba na po yung iniisip ng bata. Nag-ano na po siyang magpakamatay, gano'n po. Kaya po ako nag-message sa CIA. Anong sinabi niya? Sabi niya, tita, salamat sa lahat. Hindi ko na po kaya. Sabi ko, bakit ka magpapatalo sa problema? Ang lahat ng problema may solusyon. Anong Ayun sabi po. ng bata? Sa awa naman po ng Diyos, nakikinig naman po sa akin. Ang hangad lang din po niya yung maano siya bilang bata. Kasi po sa loob po ng bahay nila, parang hindi po siya welcome. Siya lang nagsasabi nun, siya lang nag-iisip nun. Nasa bahay na po siya. Sasabihan po siya ng mag-asawa na, ba't ka pa umuwi dito? Tapos yung mga kapatid niya, din po yung pakikisama. Saka po, lagi po nila binabanggit na hindi daw po nila anak yung isa. Kanya nang galing Yung lalaki po, hindi sa daw po amin nila yun. anak yung bata. May gusto akong maintindihan. Diretsahang pag-uusap ito. Bakit tinatawag siyang pokpok ng sarili niyang ina at ama?
Pag umalis po ng bahay, pagagalitan po nila, pag nakita po may kasabang kaibigan po, gano'n na po yung inaan sa kanya. Hindi kasi nyo nakikita kung saan nagpupunta. Anong pinakamasakit sa lahat ng nangyayaring ito para sa'yo bilang tiyahin? Napakasakit po kasi po, napakabata pa po noon eh, para lang danasin niya yung mga ganyan. Yung ganyan pong pananakit, yung pagsalita po ng di maganda. Nakikita ko po kasi mali po yung pagpapalaki po nila. Nakikinig si Karen dito sa ating pag-uusap. Ano ang nais mong iparating sa kanya? Sana tratuhin mo bilang anak, yung anak mo. Sa tingin ko naman eh, pagka nagkaroon kayo ng open up sa isa't isa, maayos po yan. Oo, hindi niya kayang itratong ini. Arlene, maraming salamat. Karen, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Kaitanen Action. Nagpunta po ako dito para po ituwid po yung mga pamimintang po sa amin mag-asawa. Tungkol po sa pananakit namin sa bata. Yung pong pananakit namin is hindi naman po namin totaling sasaktan yung bata kung tama po yung ginawa. Yung pong problema po kasi namin sa kanya is alis po siya ng bahay, hindi na siya uuwi. Magchat-chat po ako sa kanya, hindi niya po ako pinapansin. Bilang isang ina, nasasaktan po ako sa ginagawa niya. Kasi sa totoo lang po, Tito Boy, marami na pong pinapatay sa Binangonan. Puro kababaihan. May dalaga pong pinatay. Natatakot po ako para sa kanya. Isa pa po, yung pong pag-aaral niya. Iniisip po namin, pumapasok siya. Hindi mo nga binibigyan ng baon eh. Pag po mag-update po ako sa teacher niya, hindi po pumasok. Yung pong kinikita ng papa niya, pinagkakasya lang po namin pambaon, pangkain. Pag may sobra po, nagtitinda-tinda po ako para po may tawid namin yung pang-araw-araw namin. Karen, pero bakit sinasabi ng asawa mo na hindi daw niya anak si Carla May? Hindi po totoo yun. Siya po ang nagsasabi nun na hindi po namin siya anak. Hindi po tama yung sinasabi niya. So yung mga kwento na sinasabunutan, nginudngud niyong magkaibigan, naglabas ng kutsilyo, ito ay hindi Yung totoo. pong tungkol doon sa yung sa amin po magkaibigan, hindi po totoo yung kasi Tito Boy, nakaharap po ako nun eh. Siya po ang nanguna doon sa mga kapatid niya maliliit. Sinaktan niya po kasi tapos inasar pa po niya. Ang ginawa po ng mga kapatid niya maliliit, binawian po siya tapos nagalit siya. Nung sinaway po namin siya, minura pa po niya ako ng patalikod. Hindi niya na po ako binigyang respeto. Bakit sa palagay mo sinasabi ni Arlene na sinaktan ninyong magkaibigan yung iyong anak? Yun nga po, hindi naman po niya alam yung punot dulo nun. Pero dapat din yung pinagtulungan. Pinagtulungan niyo na Ganun. pahiya Tapos yung yun bata po, pag eh. nasa bahay po kami, yung mga gawaing bahay, halimbawa po bang sasaing, iba po yung kikilos para sa kalan, iba po yung kikilos ng kaldero, maghuhugas, iba po yung sa bigas. Ang gagawin na lang po niya, babantayan na lang po niya yung sinaing. Pero Karen, alam mong menor de edad ang anak mo. Opo, Tito Boy. Pero ang akin naman po kasi siya lang po yung bukod tanging makakatulong ko po sa bahay namin. So isang beses, naglayas, halos isang buwan, natagpuan niyo sa bahay ni Arlene. Hindi po siya totally yung buong buwan na yun na doon naglagi. There nakarating pa po siya ng Kainta kung saan po siya. Palipat-lipat, pero Opo. doon siya nagtapos. Ano ang nangyari nung nalaman niyo na naroon siya? Nagpatawag po ako ng sa barangay para po magkaayos-ayos nga po kami. Tinatanong ko po kung ano pong problema. Sabi ko nga sa kanya, pwede po natin pag-usapan sa bahay. Sasama po siya sa amin pag-uwi. Mga ilang araw lang po, aalis na naman, hindi na naman po uuwi. Tinachat ko po siya, hindi siya nagre-reply na i-block pa po niya ako. Karen, ano kaya ang problema ng anak ko? Yun nga po, Tito Boy, rin yung palaisipan sa akin kasi tinatanong ko nga po siya para maituwid ko yung At ang sinasabi pagkakamali ko. Ang lagi po niyang sagot sa akin, wala po. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay. Nababahala si Arlene dahil sa pananakit. Hindi naman nga po namin siya sasaktan
kung tama po yung ginagawa niya. So, tinatanggap mong sinasaktan niyo siya? Sinasaktan po namin siya pero hindi po totaling as in pananakit. Anong klaseng pananakit? Pananakit po ng pagdisiplina. Kahit naman po sinong magulang, pagpupuno na, talagang sumasabog po. Napapalo po namin talaga. Totoo ba yung kwento na yung kapatid ng iyong asawa ay nasaktan din ang iyong anak? Opo, totoo po yun, Tito Boy. Hindi ko po itinatanggi yun. Kinausap po yung asawa ko na baka naman pwedeng pagsabihan mo yung kapatid mo na wag naman saktan. Pinagsabihan naman po yun ng asawa ko. At hindi na naulit yon. Hindi na po. Bilang isang ina, sino po bang ina ang gustong saktan ng ibang tao ang anak? Nagagalit ka kay Aileen? Aminin ko po, may sama po ako. Dahil? Kasi po, yun nga po, yung tungkol po dun sa pag umaalis po yung anak po, dun po sa kanila dumediretso, tapos mag-chat po ko sa kanila or magte-text. Ang isasagot po sa akin ng mga anak niya, wala dito. Baka naman gusto lang protektahan at mahal lang ang anak mo ng kanyang tiyahin. Bilang ina, syempre, gusto ko rin pong malaman ko nasan yung anak ko. Marami na nga pong napapahamak sa binangonan. Anong nais mong sabihin kay Aileen? Nakikinig siya. At early, gusto ko sanang maayos natin to. Ayoko na nung may samaan ng loob. Tapos tungkol yun kay Cheche, sana pagka yung nandyan, matik naman, please lang paki-inform kami para alam namin na talaga nasa inyo. Anong nais mong sabihin sa iyong anak? Na alam kong marami ka sama ng loob sa amin. Marami na rin akong sama ng loob sa'yo, pero alam mo kung hanggang kailan ako nagpapasensya. Alam mo yung pasensya ko, kung gaano kahaba. Kasi nga, mahal ko kayo. Tsaka yung pag-aaral mo, alam mo, lagi kong iniisip yan para sa'yo. Graduating po kasi siya, Tito Boy, ng grade 6. Anong dasal mo sa Panginoong Diyos? Maayos po yung pamilya ko. Yung Karen, maraming salamat.